Dahil umugot at nawala na ang tubig at pwede na ako makapagtanim, ayan, nagtanim na agad ako ng kalabasa. 2 buto, gada tanim at kambal iras yung aming ginawa. Nagluto naman ako ng aming pananghalian na masarap na paksiw na pata. Hi mga katroops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ako ulit sa akin buhay probinsya. Ngayon araw ay magtatanim ho kami ng kalabasa. Dahil napatraktor ako na ho siya or naparotor noong nakaraang araw, ayan, bibilang lang tayo ng mga 4 days at tuyo na ho yung kanyang damo. Magtatanim na to yun ng kalabasa. Nagtanim lang muna ako habang nag-aararo si Itay ng iras ng aming pagtataniman ng kalabasa. Pagkakabukas ko ng buto ay akin lang ho siyang binabad kahit ho saglit lang. Hindi ho mainit na tubig yung nilalagay ko diyan. Diyan lang ako kumuha ng tubig. Gawa nang wala akong makuha. Habang nagkakape at hinihintay yung mga magtatanim, ayan, akin munang binabad yung buto ng kalabasa. Bali, 4 ho kami magtatanim. Si Itay naman ho yung mag-iiras or mag-aararo ng lupa. Gada isang lata ho ng kalabasa ay 3,200 yung aking bili. Kaya diyan pa lang sa 3 lata, ang akin na gastos ay 9,600 na. Plus bayad pa po diyan sa magtatanim, saka ho yung pinangparotor ko. 3,500 sa rotor, 9,600 sa buto ng kalabasa, at 2,000 naman yung nagastos ko sa pagpapatanim. Kaya 15,000 ho agad na akin nagastos diyan or akin napuhunan sa 3 lata ng kalabasa. Diyan ang ginagamit na pang-araro ni Itay ay ang katulong pala ay si Carla. Di ho lahat na traktora yung lupa mga katrops. Dahil may tubig at basa pa yung lupa, kaya yan lang ho yung natraktora. Halos nasa 60 or 70%. Pero malawak na din iyan kasi na diyan yung 3 lata ng kalabasa. Ang haba niyan ay talagang uumayin ka pag ikay nag-asarol or naggahok diyan. Pero okay lang kasi kayang-kaya mo naman. Kayang-kaya kita mali. Ay, pero lang. Noong nakaraan taon nga ay January 16 ay nakapag-start na kami makapagtanim dyan. Pero ngayon ay bago pa lang dahil na late ho yung hugot ng tubig or low tide sa lawak. Yung homemade damo, yan yung hindi ho na-rotor. May tubig pa yan. Kung napapansin nyo diyan sa may mga balon ay malalim pa ang tubig. Diyan naman ho sa kulay lupa, yun yung na-rotor na. Sayang ay dapat ay natataniman pa natin, baka kasya pa hanggang 5 lata. Pag pala kami nagtatanim ng kalabasa mga troops, ayan, gumagamit kami ng kalabaw sa araro sa pag-iiras ng aming pagtataniman. Doon sa iras ay huhukay ho kami hanggang doon sa pinakailalim ng iras, hanggang sa matigas na lupa. Sabay doon ho namin ibabagsak yung 2 buto ng kalabasa. Sabay pino o durog na lupa yung amin itatabon diyan para hindi siya mahirapang sumibol. Para maging safe din yung aming mga tanim, ang ginagawa namin, yung mga pwedeng bumagsak na mga tikal na lupa ay amin ho siyang tinatanggal. At kasi tumabon yung tikal na lupa diyan ay mahirapan hong sumibol yung kalabasa. Ang mangyayari ay hindi ho siya sisibol. Di gaya ng durog na lupa ay mabilis ho yan sisibol. After 2 days o 3 days ay magsisibulan na ho yan sila. Kaya sa mga susunod na araw ay akin ho kayong i-update para sa tanim nating kalabasa. Bali, ang ginawa namin sa pagtatanim, kambal iras. O diga, pati sa pagtatanim ay may kambal. Yun hong 2 iras ay halos isang hakbang lang ho yung pagitan. Kaya ang tawag ho namin dyan ay kambal iras. Sabay malawak naman ho yung pinakakama pagitan na susunod ng panibagong iras. Dahil ang kalabasa ho ay malawak po siyang gumapang, kaya kailangan yung gagapangan niya ay malawak. Kaya kailangan yung kama ay malawak din. Ay, muntik ko pa makakalimutan. Di ko kasi nasabi kanina kung anong variety yung ating tanim na kalabasa. Bali, Suprema ho yung aking tinanim na kalabasa. Habang nagtatanim kami ay magpapalambot muna ako ng pata. Total yase ay naglagay ako ng tubig, sibuyas, bawang, pamintang buo at saka ho bulaklak ng saging. Naglagay din ho ako ng toyo. Akin na din tinimplahan ng pamintang durog at saka ho seasoning hanggang sa lumambot. Aantayin lang ho natin iyan. Akin ang dinamihan yung tubig para kahit iwan ko yan ay hindi tayo may igahan. Ito na pala yung flooring ng ating kubo mga katroops. Di pa siya semento. Yan, napatag na din namin at nadiligan kahapon. Kaya yung mga lupa ay nagbabaan na din. Amin din ho yan didikpiin para pag sisemento ay mabilisan na. Nagmerienda na din kami nang biglang umulan. Diyan, ako'y kinabahan na dahil ngayon nagtatanim kami ng kalabasa ay kailangan hindi ho umuulan. Pag ganyan ho kasi yung ating pinantabon na durog na lupa at pag napatakan ng ulan ay mamumuo ay para magiging tikal diyon. Ang mangyayari doon ay mahirapan simubol ang ating kalabasa. Pero wag lang siguro uulan maghapon saka kinabukasan at susunod ay panigurado ay masisira yung buto ng kalabasa. Kaya sana ay wag na munang umulan hanggat di
pa sumisibol yung ating pananim. Namitas muna ako ng siling panigang at saka ako sitaw. Yung siling panigang ay lalagay natin yan para sa ating nilulutong pata na paksiw. Request ni kuya dahil magtatanim daw ay magluto naman daw ako ng patang paksiw. Kaya ayan na ho, ay yung ating pata ay malambot na. Kaya nilagay ko na yung siling panigang at siling ilobyo. Pampaasim na aking nilalagay. So para maging balance ang lasa, maglalagay ako dyan ng asukal. Tiwati lang ho yung aking paglalagay. Tapos titikman ko pag okay na yung lasa at sakto lang yung tamis para sa akin, ay okay na yun mga katroops. Kaya diyan ako nagluto sa ibaba ay gawa nang nasira nga yung ating lutuan at atin ho siyang pinapagawa pa para sa susunod na araw ay meron na tayong paglulutuan na mas maganda at mas matibay. Kaya tsatsagain muna tayo diyan. Ay masarap din naman magluto sa baba. Ayan mga katroops, luto na yung ating paksiw na pata. Kaya tara, kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay paksiw na pata. Sausawan laang patis na may siling ilobyo. Masarap din kumain yan lalo na hot pag malambot yung karne ay talagang hindi ka mahihirapan, mapapasarap pa ang iyong kain. Ay sarap pa naman kumain pag ganyan ng ulam lalo na hot pagod ka sa bukid. Tapos pagkakatapos mong kumain ay higa ka diyan sa duyan ay panigurado tulog ka malala. Buti na lang ay tumila yung ulan kanina. Kaya diyan na ho kami kumain sa labas. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love love!